Hello guys, pag-usapan natin ang nakakalungkot na pangyayari sa karir ng ating Quadro Alas, angas ng Pinas. Can you imagine guys, nung nasa MP promotion siya, ang ganda ng takbo ng karir niya. Kompleto siya lahat ng trainer, promoter, strength and conditioning coach, dietitian. Kumbaga as a fighter, wala na siyang gagawin kundi mag-training at mag-focus sa laban niya. Diba? Yun lang ang gagawin niya. Wala na siya ibang gagawin. Sila na makikipag-negotiate lahat. Which is naging okay naman. Ang ganda ng takbo ng karir niya. Lahat ng mga laban niya, puro impressive win. Puta, knockout. Ako, fan na fan talaga niya ako as a fighter. Kasi, diba, andun yung skill niya. Andun din yung marketability niya, yung angas niya. Kaya niyang ipromote yung sarili niya. Diba? Kaya niyang ibenta yung mga laban niya. Kasi nakikita natin yung performance sa ring. Ang angas talaga eh. Pero hindi ko lang maisip kung bakit siya lumaya sa MP promotion. Siguro lumaki ulo niya, yumabang talaga siya. Naakala niya siguro dapat sila lang magkapatid ang kaya na nilang i-handle yung pagpopromote sa sarili nila at para malesen yung pagbabayad sa mga expenses ng trainer, ng promoter. Kaya siguro naisip nilang kaya na nilang dalawa yun. Pero ano nangyari nung silang dalawa na lang nag-handle ng karir niya? Bihira sila lumaban. Kung mapalaban man sila, kumbaga puro tune-up fights, hindi kilalang fighter. Hindi na nga kilala yung mga fighter na nilalabanan niya. Hindi niya pa ma-knockout and hindi pa impressive yung mga panalo niya. Puro draw. Basta nagkandaleche-leche career niya. Tapos yung laban niya against Butler, hindi natuloy. Kasi pinalibutan niya yung sarili niya ng mga inexperienced na tao sa boxing. Isipin mo, nagsosona sila hindi naman pala allowed sa British boxing rule yun. O hindi nila alam. 'Di ba? Yan ang napapala ng isang tao, napapalibutan mo yung sarili mo na walang alam. Ikaw nga, wala ka ng alam. Palibutan mo pa yung sarili mo ng mga taong walang alam. 'Di ba? Ano mangyayari sa buhay mo? 'Di ba? Kung wala kang alam, dapat palibutan mo yung sarili mo ng mga taong may alam para hindi magkandaleche-leche buhay mo. Kaso, wala eh. At ang malala, naging full-time vlogger na kayo. Alam nyo nang, di nyo na nga alam ginagawa nyo. Putya, binlag nyo pa yung sarili nyo na nagsosona kayo. Kaya lalong nabisto kayo pinaggagawa nyo. Ayan, doon na, na-strip na yung belt. Hindi na nakalaban, nagkandaleche-leche na buhay nyo. Diba? Ngayon naman, doon sa kapatid niya, bilang kapatid, diba, ang pinaka purest form ng pagmamahal na pwede mong maipakita sa kapatid mo is yung makita siyang super successful. Diba? Kumbaga mag-back off ka muna. Hayaan mo yung mga professionals na gumawa ng trabaho mo. Hindi ka professional trainer. Hindi ka professional handler. Hindi ka dietitian. Hindi ka strength and conditioning coach. Sa madaling salita, wala kang alam sa boxing professionally. Unlike, wala ka sa kalibre ng mga Memo Heredia, ng mga Nonoy Neri. 'Di ba? Kung mahal mo talaga yung kapatid mo, sana hinayaan mo siya na i-train ng mga professional talaga. Bakit? Kaya mo siya gusto i-train para sa 10% makikitain. Ha? Hindi mo ba naisip na yung 10% mo? Pwedeng lumaki yun kung sakaling lumaki talaga yung kikitain niya. Malaking balato mo. Kaso wala eh. Sarili mo iniisip mo eh. Kita mo nangyari sa kapatid mo. 35 years old na. Walang belt. Walang laban. Pucha, panay ang vlog. Wala na. Anong gagawin niya sa buhay niya? O after boxing, ano mangyayari? Business? May business ba siya? O kung meron man, puta, huwag mo sabihin kasali ka pa rin dun. Alam nyo, may mga tao talagang nandyan para sirahin kayo, pero may utak ka naman. Alam mo tama't mali. Sana
Pinili mo yung career mo kaysa sa kapatid mo kasi once na lumipas na yung career mo, hindi mo na mababalikan yun. Sa boxing, yung edad na 35 years old, matanda na yan. Sa madaling salita, parang lolo na yan eh. Sinayang mo lang yung career mo, pinili mo yung kapatid mong gumugong. Sipin mo, putya, wala ka nang ambag, naninira ka pa. Isipin mo, lalaban sana siya kay Duhaney, diba? Ikakasa na yung laban. Hawak ni Sean Gibbons si Duhaney. Binuwisit mo ng binuwisit yung tao. Ayun, kinancel yung laban. Puta, ngangatuloy kayo hanggang ngayon. Wala kayong laban. Yan ang hirap sa'yo eh. Ikaw yung taong masamang pakisamahan. Wala ka ng ambag na may merwisyo ka pa. Hindi ka na nga nakakatulong, nakakasama ka pa. 'Di ba? Kung ikaw talaga matinong kapatid ka, manahimik ka. Gumawa ka na lang ng paraan para matulungan yung kapatid mo, mag-isip ka ng way, hindi yung panay ka. Nang-agitate ka pa ng mga tao eh. Hindi ka na nga nakakatulong. Nakakaperwisyo ka pa. Tsaka tanggapin mo na sa sarili mo na pabigat ka talaga. Walang masama doon. Yun ang totoo. Huwag ka nang humingi ng validation sa ibang tao na, guys, sinisisi nila ako na ako daw magpapabagsak sa karir ng kapatid ko. Tangina, may utak ka naman, sana gamitin mo. Tingin mo ba hindi? Parang 1+1 lang yan eh. Nung nasa MP siya, anong karir meron siya? Champion siya, sikat na sikat, pinagkakaguluhan. Ngayon, nung hawak mo na karir ng kapatid mo, ano nangyari? Walang laban, inom, alak, kain ng lechon, party dito, party doon. Oh. 'Di ba? Sobrang layo ng diferensya, walang disiplina. Paano? Yung kapatid mo walang respeto sa inyo. Paano kayo respeto mas matalino yun sa inyo? 'Di ba? Kung yan napapalibutan niya ng mga professional na mas matatalino sa kanya, hindi papayag yan na ganyan ang gagawin niya. Dahil may mga taong tumitingin sa kanya. Sa kagaya nyo, lahat kayo puro yes man lang kayo. Kung ano sabi ni QA, sang-ayon lang kayo na sang-ayon. Hindi kayo pwedeng humindi, di ba? Paano? Mas maalam siya kaysa sa inyo. Di ba? Ganun lang kasimple yun. Kaya sayang talaga. Pero, kung ako sa'yo, QA, bumalik ka na sa MP. Kahit papaano, baka sakali magkaroon ka ng chance ang lumaban ulit, magkaroon ka ng big fight bago ka magretiro kasi sayang yung taon na lumilipas. Once na lumilipasan ka na ng panahon, wala na. Hindi mo na maibabalik yung panahon na lumipas, na sana nagkaroon ka ng malaking kita, na sana nalaban mo si Inoue, diba? Kainin mo na lahat ng pride mo. Kung kinakailangan iwanan mo kapatid mo para bumalik sa MP, gawin mo na. Yun lang. Tangay na. Umayos kayong dalawa. Mapasakit nyo ang ulo ko eh.